Kong, give us a sense of how possibly big this level of corruption is dito po sa DOH base po dun sa mga nakalap niyo na pong impormasyon. Well, first of all, itong sinabi, yung pagka-describe sa Facilities Enhancement Program bilang DOH version ng flood control ay nanggaling mismo sa Secretary ng Department of Health. Kaya Secretary Herbosa noong una siyang humarap ng first round ng budget hearings sa House of Representatives. Kaya ako na-interest dyan dahil sabi ko kung siya mismo ang nagsabi na ito ay kanilang version ng flood control, dapat malaman natin ano bang nangyari dito at ano ba itong naging problema nila. Kaya nung second round ng budget interpellation nabigyan ako ng pagkakataon na itanong mismo sa kanya through the House sponsor kung ano nga ba ito. I first wanted to know how important is the Health Facilities Enhancement Program. Gaano ba kahalaga to pagdating sa ordinaryong mamamayan? At ang sagot naman sa akin ay talagang mahalaga dahil ang pagka-describe nila, ito ang mga frontline health centers sa mga komunidad. So mula barangay, lalo na sa mga rural areas, hanggang sa munisipyo, hanggang sa mga probinsya, ito dito nanggagaling yung pera from the DOH, binibigay nila sa mga LGU para magtayo at magpatakbo nitong mga health centers. So, okay, so na-establish natin yon. Sabi ko, okay, ibig sabihin talagang very important itong mga health centers na to. Ang sunod naman na tinanong ko ay, magkano ba ang binigay ninyo sa mga LGU? Meaning ang binigay ng DOH. Noong unang humarap si Secretary Herbosa, ang nabanggit niyang amount, sabi niya 400 billion pesos sa loob ng huling 10 taon. Alright. Nung ako mismo ang nagtatanong sa kanila, ang sagot sa akin, una ay 170 billion. So, sabi ko, sandali, dati sabi niya 400. Kinorek naman nila at sabi nila, suma total ay ang ginastos nila o binigay nila sa mga LGU ay 400 billion pesos. Okay. Roughly, that amounts to about 12% of the annual budget of the DOH. So medyo malaki nga yan. Okay. Ito po, yung 400 billion na pinag-uusapan natin. So basically, ang pondo galing sa DOH tapos dina-download dyan po sa mga LGU. Tama po, tapos sila nagpapatayo at dapat nagpapatakbo ng mga health facilities. Opo, okay. Yes, Christian. Sila magtatayo at later, sila rin ang mag-maintain dapat. Okay. Lahat po ba ito na itayo? Ang sabi sa akin, I didn't get an exact answer kung 100% lahat ay naitayo. Pero ang sinabi sa akin, kasi ang sumunod na tanong ko sige, 400 billion ang binigay ninyo. Ilan na ba ang functional? Ang sabi sa akin, only 200 of the 600 ang gumagana. Ibig sabihin, operational at operating. Lalo pa akong nabigla nung narinig ko yon. Kasi sabi ko, kung frontline ito, kung priority ito ng DOH, bakit ganun 1/3 lang ang pinatatakbo ng mga health centers na yan? Okay, yung 400 na facilities themselves, nakatayo po ba yon kompleto at hindi substandard? Yan ang hindi ko alam at yan ang gusto kong alamin. Yung pagkasabi sa akin ay gumagana daw sila. They're operational. Now, whether they are, how well they're operating, kung talagang nakakapag-deliver sila ng mga sapat na serbisyo sa mga komunidad, ay ibang tanong yan. At kaya may balak din akong gawin pang mas malalim ang ating investigasyon pag natapos itong budget season. Kasi na minomonitor ko po yung mga pagtatanong ninyo tsaka yung mga lumabas na balita, parang on one hand, one could get the sense na baka naman nakatayo yung struktura pero kulang sa staffing, may mga certain complications kaya hindi siya functional. Pero yun nga po, dapat siguro linawin, nakatayo ba talaga yung mga structures na yan? O baka naman substandard o baka meron din bang ghost na facilities na pinag-uusapan dito?
ang narinig ko sa kanila sa DOH ay iba-ibang mga dahilan. Sabi, kaya daw yung hindi na operational yung iba dahil daw walang nakuha mga personnel, mga health workers at mga doktor. Sabi naman, may narinig din ako na parang nilagay daw ng LGU sa malayong lugar. Kaya hindi napupuntahan. Kaya parang naging useless din. And I think sa tingin ko, dapat malaman talaga natin. Nung natapos na itong budget hearing na yon, ay meron mga nagpaabot sa akin at ito'y tinitingnan ko pa na meron daw mga talagang wala. As in, supposed to be, there should have been. But I have to confirm this kaya I really can't give you any details about that yet. When it comes to accountability, sino po ba yung mga dapat managot dito? Kung ang pondo sa DOH pero ang implementation sa LGUs. I was curious about that as well. Kaya tinignan ko, sabi ko, meron kayong mga COA reports tungkol sa itong programang ito, yung Health Facilities Enhancement Program. At meron ako nakitang 2017 performance audit report, which to me is very telling. Kasi mismo dito sa report ng COA, address ito sa Department of Health, hindi ito address sa mga LGU. Sabi ng gano'n ng COA, the Department of Health must address the implementation gaps. Okay, number 1, through remedial measures. Number 2, through preventive measures. Anong ibig sabihin ng COA? Sabi nilang gano'n, dapat i-enhance ninyo yung guidelines you should observe. Dapat patuparin ninyo ng mahigpit yung mga existing rules and regulations. At ito pa, kulang daw ang controls. Kailangan mas strengthen ang controls, procurement planning, screening, review and approval of project proposals, acceptance and inspection of procured items, budget utilization, coordination with LGUs, monitoring for efficient and economical provision of health facilities and equipment. Nung nakita ko to, sabi ko, ibig sabihin, may pagkukulang ang Department of Health. Dahil hindi irerekomenda ng COA na gawin itong mga bagay na ito kung sa tingin nila ang may kasalanan lang ang mga LGU. And then, may dagdag pa ang COA, sabi nilang ganon, kailangan pati dapat i-enhance ang mga program results indicators, target setting, and impact evaluation to track accountability. And the extent of ditong nangyayaring problema sa HFEP. And that really struck me because sabi ko, nung nag-interpolate ako, parang nakukuha kong impression sa mga sagot nila, ang may kasalanan ay LGU. Kaya pinoint out ko to. Sabi ko, sandali lang, mismo ang COA ang nag-recommend na meron kayo dapat na gagawin sa loob ng Department of Health. And I considering that this program has been around for 10 years or a little bit over 10 years, also that it's supposed to be very important para sa mga frontline delivery ng health services. Sa tingin ko, kailangan natin malaman kung ano ba talaga ang naging status nito at ilan, as you mentioned, how many are actually existing. Is it true that there are some reports that talagang supposedly may naitayo pero walang naitayo? Kasi inisip ko po rito, di ba, kung ang pondo galing sa DOH, sino ba nagbibigay ng policy direction dyan? Sino ba nagsasabi kung saan dapat itayo o ilagak itong mga health facilities na ito? Of course, understandable din na magkukonsulta sa mga LGUs dahil supposedly, mas alam nila yung situation on the ground and of course, meron po tayong devolution. Pero baka nagkakaturuan, hindi po ba? Sino po ba dapat ang monitor kung talaga naitayo yung health center sa isang LGU base po rin sa napag-usapan? Malinaw po ba yan so far? Well, para sa akin, ang nakikita ko, yung the main agency kasi nanggagaling sa national budget natin yan, ang dapat magdidikta when it comes to how this program will be implemented must be the Department of Health. They cannot surrender that discretion to the LGU. Siyempre, kailangan nila makausap ang LGU, kailangan nila malaman kung ano yung mga needs. Pero, meron pa rin na oversight yan na
the buck should stop with them because sa kanila manggagaling yung pera na nilaan ng ating pamahalaan. When it comes to bidding, kaninong responsibility daw po yun? Kunwari, magpapatayo ng ospital, health facility. Sino in charge po doon? Yun, that will have to be answered under the procurement laws. For the Health Facilities Enhancement Program, I think that would be down to the local level, but that's also something I want to look into. I'm not exactly too sure how that process works pagdating sa HFEP. Kaya yun ang isang bagay na dapat malaman din natin. Oh, kasi after po nung inyong deliberations dyan, di ba, meron din pong committee hearing sa budget ng DOH dun sa Senado. At may lumabas din na mukhang meron daw mga tawag nila, walk-away health facilities, no? Walk-away health centers. Yung parang iniwan, hindi tinapos. So that's interesting. Hindi ko masyado na-monitor yon dahil sa talaga sunod-sunod ang deliberations din namin. Pero magandang malaman din yan kung ano nangyari doon sa mga walk-away facilities. Yun, tsaka meron daw isang kumpanya itong mga Diskaya, yung St. Timothy, na naidikit dito sa issue ng walk-away health center. So maganda rin sigurong tutukan po ito, no? Pero nga po, give us a sense, kasi medyo telling yung binanggit ni Secretary Herbosa, yung flood control version ng DOH. What exactly did he mean as far as you know? That's what intrigued me from the very beginning because we all know when we speak of the flood control, immediately what we associate it with is yung nangyaring ghost projects, yung nangyaring corruption, yung diversion ng pera from what should have been established na mga infra into the pockets of the officials and politicians. So, kaya nung una ko nakita yun at kaya naging focus din ng mga tanong ko yun dahil sabi ko, hindi naman sasabihin ni Secretary Herbosa yan kung wala siya nakikitang parallels doon sa nangyari nga sa Department of Public Works and Highways. And although after that, medyo I didn't get a very clear answer as far as your question is concerned from the department. That's something that I really want to look into and find out in the weeks and months to come.